Mukhang may nagaganap na laro sa bahay Ayase, habang nakahiga naman si Okarun, at kumakain sa tabi si Sakata at Aira. Makikita naman na may headgear si Turbo Granny, at sumisigaw siya ng one for all for one, habang hawak ang family jewel ni Okarun. Sinabihan siya ni Seiko na sumugod na, dahil wawasakin daw nila siya, pero nakiusap si Okarun na teka lang muna daw. Tinanong niya kung bakit daw kailangan na lagi daw weird ang pagbalik sa family jewels niya, at hindi ba daw niya ito pwedeng makuha sa normal na paraan. Sagot naman ni Gigi na kailangan magsakripisyo ng isang tao para sumagana ang grupo, pero ika ni Okarun na hindi daw sila nakikinig sa kanya. Sinabi naman ni Momo na nakakamit lang ang victory kapag ginagawa ng bawat tao ang responsibilidad nila. Sumugod na si Turbo Granny habang kumakanta ng I Need a Hero ni Bonnie Tyler, at sinusubukan ni Momo at Gigi na huliin si Turbo Granny, at ika ni Okarun na baliw daw sila. Sinubukan ni Momo na harangan ang daan ni Turbo Granny, pero tinalunan lang siya nito, habang tuloy pa rin ang pagkanta. Sa sumunod na eksena, makikita na napahiga si Momo at Gigi sa pagsubok na hulihin si Turbo Granny, at tumayo lang si Vamola at nanood. Si Seiko ang huling kailangan daan ni Turbo Granny, at ikanya kung tingin daw ni Turbo Granny na matatalo siya nito, mag-isip daw ulit ito. Ipinakita na huhulihin na ni Seiko si Turbo Granny, at nagawa niya yun habang sumisigaw ng save. Gayunpaman, nagulat si Seiko na ang hawak niya ay isang crab, kaya litong-lito siya, at tinanong kung ano yon. Tinawag siyang moron ni Turbo Granny, at sinabi nito na nag-uwi daw siya ng crab mula sa Hokkaido, dahil kapag merong grab daw, instinctive ang pag-akto ng katawan ni Seiko. Mukhang nanalo nga si Turbo Granny, at naibalik niya ang family jewel ni Okarun, na sumisigaw sa sakit. Sinabi ni Okarun na nabalik na ang bayag niya, at nagpasalamat siya sa kanila. Nainis naman si Seiko, dahil naloko siya ni Turbo Granny gamit ang crab. Ika naman ni Momo na mahina daw ang tackles ni Gigi, na nagsawi sa kanya, at gamaya naman si Vamola. Tinanong sila ni Okarun kung kailangan ba daw ang debriefing na yun, at sumagot ng no side si Turbo Granny, na ibig sabihin na tapos na ang rugby game nila. Damako naman tayo sa ibang lugar, at merong ipinakita na napakalaking pinto, na merong magandang disenyo. May isang babae naman na kinukuhanan ng litrato dun, nung biglang bumukas ang pinto, at lumabas ang isang lalaki na nakasuot ng suit. Pinagtitinginan siya ng mga tao, at sinuot niya ang salamin niya habang naglalakad palayo, at pinipikturan siya ng mga tao. Kahit saan pumunta ang lalaki, pinagtitinginan pa rin siya ng mga tao, at nung may nakita siyang matandang babaeng nakatayo, pinaupo niya ito sa upuan niya sa tren, at tumayo na lang siya sa gilid. Pumunta siya sa eskwelahan ni Okarun, at pumasok siya ng staff room. Binati niya ang isang tao doon ng good morning, na ibinalik ang bati sa kanya. Kakausapin sana siya ng babaeng katabi niya, pero inunahan niya ito, at sinabi na ang pangalan niya ay Sanjomer. Tapos, mukhang may isang tao na nagulat, at ikanya na nawawala ang upuan niya, kaya tinanong niya kung nasaan ba yon. Malalaman natin na ang pangalan niya ay Mr. Murakami, dahil binati siya ng magandang umaga ng babaeng katabi ni Sanjomer. Sinabi ni Mr. Murakami na nandun lang daw ang upuan niya kahapon, at kung ano-ano na daw ang naiisip niya. Ika naman ng babaeng guro na may kutob siya na malapit lang ang upuan ni Mr. Murakami. Sinubukan ni Mr. Murakami na kausapin si Sanjomer, at agad itong nagpakilala sa kanya. Tinanong ni Mr. Murakami kung yun ba daw ang upuan ni Sanjomer, pero agad siyang nag-sorry at tinawag na deputy head teacher si Sanjomer, at muling hinanap ang upuan niya. Hindi naman makapaniwala ang isang guro na meron silang guro na sobrang pogi doon, at ika ng isa na wala daw siyang memorya sa bagong guro, pero ang naaalala niya ay ang pangalan na Mr. Sanjomer. Damako naman tayo sa ibang lugar sa eskwelahan, at sinabi ni Vamola na mahilig daw siya sa Pampi drink. Ika naman ni Momo na kung ganun na ba madalas magsasalita si Vamola, kahit na siya ang madalas nitong kasama. Ika ni Vamola na hindi daw siya nagsasabi ng salitang me, at nag-sorry si Okarun sa kanya, dahil siya daw ang naturo kay Vamola nun. Nandun din si Sakata, at sinabi niya na hindi niya hahayaan yun, at kailangan siyang ma-remedy mamaya. Tapos, binunyag sa kanila ni Vamola na tinuruan daw siya ni Turbo Granny kung paano sabihin ang you shithead, na sinasabihan siya na madalas na sabihin yun,
at ika ni Sakata na hindi daw yun kailangan maalala ni Vamola. Ayon naman kay Momo na lahat daw ng tao sa bahay niya ay merong foul mouth, kaya mas okay na daw na magsalita si Vamola tulad ni Okarun. Tinanong naman ni Okarun na kung tingin ba talaga yon ni Momo, at habang nag-uusap sila, may tinuturo naman si Sakata kay Vamola. Tapos, sinabi ni Momo na iniisip niya daw kung nasaan ang isa pang family jewel ni Okarun, at sagot ni Okarun na hindi niya daw alam, kaya baka kailangan na bumili na siya ng smartphone at gumamit ng social media. Ika naman ni Momo na baka mahanap nila yun sa pakikipag-chismis. Isang example si Vamola, na bunga ng chismis ng The Ghost of the Apartment Block, at umiikot lang daw ang kwentong yun sa contact group ni Miko. Bukod dun, sa loob lang naman ng Kamigo City na wala ni Turbo Granny ang family jewels ni Okarun, na sinabi na tama yun. Sumingit si Sakata sa usapan nila, at ikanya na kung ganun daw ang lagay, edi magsimula sila ng school club, at dito naintindihan ni Momo. Pinaliwanag ni Sakata na gagawa daw sila ng lugar ng pag-gather ng impormasyon. Parang isang occult club daw, at yun ang pinaka-efficient, pero sinabi ni Momo na lame yun, dahil parehas lang naman ang magagawa ng group chat. Gayunpaman, pinaglaban ni Sakata na kung sa courtyard ba daw ulit magtitipon sa susunod na may mangyayari, at ika naman ni Momo na nakakahiya yun, pero parehas lang naman daw ang school clubs. Dagdag pa niya na hindi ba daw kailangan ng lofty goal o kung anuman ang mga club activities, at sinabi ni Okarun na kung ganoon daw, paano kung ang club ay para sa historical or cultural research? Tutal naman daw, ang occultism ay ang study of the mysterious and unexplained. Ang occultism ay nag-i-involve ng pag-iisip ng iba-ibang bagay, mula sa ethnic origin hanggang sa regional history, pagkain, klima, at physics. Ika naman ni Sakata na kung pag-uusapan nila ang kasaysayan, isama na nila ang kasaysayan ng evolution ng robots, at kaiju din ayon kay Okarun, at takoyaki octopus dumplings naman para kay Vamola. Dahil dun, nasabihan sila ni Momo na gusto lang nila ng hangout spot para sa sariling interests nila. Gayunpaman, pumayag na siya, pero tinanong niya kung sino ang magiging faculty supervisor nila. Sa sumunod na eksena, kasama ni Mr. Murakami si Mr. Sanjo Mer, at sinabi niya kina Momo na tinatanggap nito ang role bilang faculty supervisor ng club nila, kaya dapat maging grateful sila, pero mukhang hindi siya kilala ni Okarun at Momo. Tapos, tinanong nila si Mr. Sanjo Mer kung bakit nito tinatanggap maging advisor nila. Ika ni Momo na nahihirapan daw siya na maalala si Mr. Sanjo Mer, kaya tinanong niya ito kung anong klas ang tinuturuan nito, at gaano na ito katagal sa paaralang yon. Pinagsususpetsahan ni Momo si Mr. Sanjo Mer, at ika niya na meron hinala tungkol dun. Sinabi ni Mr. Sanjo Mer na very nice daw, at nagtaka si Momo. Ika ni Mr. Sanjo Mer na kapag gumaling na ang pakiramdam ni Momo, gusto niyang ihipa ni Momo ang conch hanggang sa hindi na nito kaya, at hindi naman yun naintindihan ni Momo. Sinabi ni Mr. Sanjo Mer na wonderful daw ang willingness ni Momo na ma-explore ang mga bagay na gusto niya. Tapos tinanong niya si Momo kung ganun ba ito kainteresado sa kanya, at kung gusto ba nito siya makilala. Oo ang sagot ni Momo, kaya tinanong ni Mr. Sanjo Mer kung kahit anong abutin, at ika ni Momo na tingin niya naman na oo. Sinabi ni Mr. Sanjo Mer na nice yun, at tinanong ni Momo kung anong meron sa kanya. Sumagot si Mr. Sanjo Mer na sa mundong yon, nag-i-exist ang bawat conceivable mystery tulad ng mga spirits, paranormal abilities, urban legends, UFOs, ancient civilizations, at alternate worlds. Gusto niyang maimbestigahan at masolusyunan ng lahat na yun, pero masyado daw maikli ang mga buhay nila para dun. Dagdag pa niya na napagtanto niya daw na kapag nakipagtulungan siya mga taong may kaparehas na goal, mas bibilis ang pagkamit sa goal na yun. Yun daw ang rason kung bakit niya tinatanggap maging advisor ng History and Culture Research Club ni Okarun, pero binawi niya yun, at sinabi na ang quest ay ang kondisyon kung bakit siya ang magiging advisor nila. Huwag naman daw sana nila siya i-disappoint, at ipapakita na niya sa kanila ang club room nila. Dinala na ni Mr. Sanjoma sina Okarun sa club room nila, at mukhang hindi na i-impress si Momo. Ang club room nila ay mukhang isang maliit na stockroom, na katabi ng madaming basura. Sinabi ni Mr. Sanjomer sa kanila na magpakomportable sila doon, at tinanong naman ni Sakata kung totoo ba yun,
At kung hindi ba daw storage room ang lugar na yon? Ika ni Mr. Sanjomer na pwede daw nilang iligpit ang mga gamit sa loob. Kaya tinanong ni Momo kung saan naman nila yun itatabi. Sagot ni Mr. Sanjomer na kung kaya nila, ilipat nila ang mga gamit sa bagong tayong storage room sa likod ng school, kaya nagulat si Momo. Tinanong niya kung ang dahilan lang ba kung bakit na-approve ang club nila ay para mabuhat ang mga gamit na yun. At tanong naman ni Sakata kung ganun ba ginagawa ng mga matatanda ang mga bagay, pero nice lang ang naisagot ni Mr. Sanjomer sa kanila. Tinanong ni Sakata si Momo kung gagawin nila yon, at ika ni Momo na sino pa ba ang gagawa nun, habang sumingit naman si Mr. Sanjomer, na sinabi na gagawin nila yon. Ika naman ni Vamola na gawin na nila yon, at ganun din sinabi ni Okarun, pero ayaw yun gawin ni Momo dahil weird daw yun. Naglipat na sila ng mga gamit, at makikita na ginamit ni Vamola ang suit niya habang nag-turbo granny form naman si Okarun. Ginamit din ni Momo ang powers niya, at mukhang nagulat naman ang class rep ni Okarun na makita siya sa turbo granny form niya. Sa kabilang banda naman, sumasakit ang likod ni Sakata, at nagagalit si Momo na nakaupo lang si Mr. Sanjomer. Sinabi ni Okarun kay Momo na medyo thrilling ang ginagawa nila, at mukhang hindi naman samasang ayon si Momo sa kanya. Ika ni Okarun na iba daw si Mr. Sanjomer sa mga guro, at ang salitang bagay sa kanya ay menacing. Ayon naman kay Momo, ayaw niya kay Mr. Sanjomer, at natanong niya kung saan naman daw siya nanggaling, at sagot ni Okarun na baka hindi lang siya napapansin. Ika ni Momo na hindi niya daw maalala na nakita niya si Mr. Sanjomer dati pero alam niya daw ang pangalan nito. Tinanong niya si Okarun kung anong meron dun, at merong siyang nakitang naghahalikan. Gulat na gulat siya sa nakita niya, kaya nilinggan yun ni Okarun, pero hinawakan niya ang ulo nito para iharap sa kanya, at sinabi niya na wag tumingin si Okarun dun. Dahil sa ginawa ni Momo, mukhang hahalikan niya si Okarun, at kita sa mukha nila na naisip nila yon, kaya bigla silang nagka-awkwardan. Ika ni Momo na bigla daw siyang na self-conscious, at muli niyang nainisip na nakita ni Okarun ang letter niya, kaya natanong niya kung bakit hindi ito nagsisilite tungkol dun. Sa mga mata niya nonchalant lang si Okarun, pero ang totoo nagpapanik din ito, at hindi alam ang gagawin. Mula daw nung sinabi niya kay Vamola ang mga nararamdaman niya, meron siyang nararamdaman sa puso niya tuwing tinitignan niya si Momo. Tapos, pinagsusuntok ni Momo si Okarun, kaya tinanong ni Okarun kung anong ginagawa niya, pero hindi pa rin siya tumigil, kaya muling nagtanong si Okarun. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Okarun, na mukhang kabadong-kabado, at tinitigan niya ito ng malalim, kaya napatanong si Okarun kung ano meron habang iniiwasan ng tingin si Momo. Sagot ni Momo na wala naman daw, kaya tinanong ni Okarun kung anong tinutukoy niya sa wala, at sinabi ni Momo na alam na yun ni Okarun. Bukod yun, ayaw pa rin ni Momo na alisin ang tingin niya kay Okarun, at tinatanong naman ni Okarun kung ano gusto ni Momo, habang umiiwas pa rin ang tingin. Tinanong ni Momo kung nakita ba ni Okarun ang letter niya, pero hindi direkta, kaya hindi ito na-gets ni Okarun. Pinagpilitan ni Momo na ang it is it, at ikanya na wag na daw magtanga-tangahan si Okarun. Sinabi niya kay Okarun na oras na daw para pag-usapan nila yun, habang pinipilit ito na tignan siya, pero syempre hindi pa rin yun gets ni Okarun kaya nagtatanong ito kung anong tinutukoy ni Momo. Pinagpipilitan ni Momo na alam na yun ni Okarun, at ika ni Okarun na kailangan nilang linisin ang club room, kaya sinabi ni Momo sa kanya na wag ibihin topic, at muli niyang binalik yun sa letter, pero hindi pa rin magets ni Okarun kasi hindi sinasabi ng direkta ni Momo. Sinabihan ni Momo si Okarun na ilagay ang mga kamay nito sa gilid, kaya tinanong ni Okarun kung para saan, at sagot niya na gawin na lang daw yun. Sinabi niya na lalagyan niya daw ng lie detector si Okarun, na walang alam sa nangyayari. Tapos, dinaikit ni Momo ang ulo niya sa dibdib ni Okarun, na hindi makapaniwala sa nangyayari. Ika ni Momo na nagsisinungaling si Okarun na hindi niya alam, kaya ang bilis ng tibok ng puso nito. Pero depensa ni Okarun na mabilis talaga, kasi damaikit ang isang babae sa dibdib. Dahil dun, tinanong ni Momo kung bibilis din ba kung ibang babae ang gumawa, at sagot ni Okarun na hindi na kailangan sabihin yun. Nagtampo na si Momo kaya sinuntok niya si Okarun, at nag-walk out siya. Sa oras na yun, napagtanto ni Okarun na hindi siya makapaglabas ng lakas ng loob sa harap ni Momo, at tinawag niyang pathetic ang sarili niya.
Tapos, may tumawag sa kanya, at ang class rep yun, na may gusto sabihin sa kanya, at tinanong nito kung vampira ba siya. Naguguluhan si Okarun sa tanong ng class rep, at ikanito na iisipin ni Okarun na kakaiba siya. Pero may mga panahon daw na mukhang poging vampire si Okarun para sa kanya. Tinanong ni Okarun kung anong tukoy ng class rep, na mukhang nagre-regret na sa sinabi niya. Kaya nag-sorry siya kay Okarun, at ikanya weird lang siguro siya. Pinaliwanag niya na mukhang nagiging vampire si Okarun para sa kanya kanina, at nung nagbubuhat daw ito ng gamit kanina, mukhang nag-transform daw si Okarun. Tinanong naman ni Okarun kung kailan pa siya nagmukhang vampire para sa class rep, at kung may nag-trigger ba nun. Sagot naman ng class rep na hindi niya alam, at nakita niya lang yun simula nung pinulot niya ang gold ball, kaya mukhang gulat na gulat si Okarun, na agad siyang tinanong tungkol sa gold ball. Natakot ang class rep kay Okarun, at naisip niya na kakagate na siya ng isang gwapong vampire. Nakikita niya ang sarili niya bilang babae na nakagapos sa castle ng isang vampire, na si Okarun. Tapos, ginagamit daw ni Okarun ang mga kamay nito para gawin siyang laruan nito, at sinisigawan siya sa paraan ng verbal torment. Dagdag pa niya na wala daw siya magagawa para pigilan si Okarun na gawin siyang nourishment nito. Sinabi naman ni Okarun na hindi siya gagawa ng ganong bagay, at nagulat ang class rep na kayang magbasa ng utak si Okarun, pero ika ni Okarun na malakas na sinasabi yun ng class rep, na nakiusap sa kanya na wag na niya siyang ipahiya. Sinabi ni Okarun na wag na isipin yun ng class rep, at tinanong niya kung nakay class rep ba ang family jewel o hindi. Hindi na gets ng class rep kung anong tinutukoy ni Okarun, kaya tinawag na lang niyang golden ball ang tinatanong niya. Sagot ng class rep na dinala niya yun sa police box dahil mukhang mamahalin daw yun, kaya nagulat si Okarun. Gamaan ang loob ni Okarun sa sinabi ng class rep, at ikanya na magiging safe yun sa police box bilang lost property. Tinanong naman ng class rep kung pamilyar ba si Okarun dun, at hirap sumagot si Okarun, pero sinabi niya na parang lump ng spiritual energy yun, kaya natulala ang class rep, at tila babawiin ni Okarun ang sinabi niya. Tapos, tinanong ni Okarun kung naniniwala ba ang class rep sa ganoon mga bagay, pero agad niyang sinabi na kalimutan na ng class rep na may sinabi siya, at tinanong niya kung saang police box yun. Sinabi naman ng class rep na naniniwala siya sa mga espiritu, at mukhang hindi makapaniwala si Okarun. Dagdag pa ng class rep na yun daw ang gusto niyang itanong kay Okarun. Simula daw nung nakita niya ang golden ball at nung nagmukhang vampire si Okarun, lagi daw siyang tinatamaan ng masamang pakiramdam. Tila may sumakay daw sa likod niya, at nararamdaman niya ang bigat kaya hindi siya makatayo ng diretso. Mas dumadalas pa yun kada araw na lumilipas. Simula daw nung nangyari yun, nagmukhang vampire na si Okarun, kaya naisip niyang may koneksyon ang dalawang bagay na yun. Pero nag-aalala siya na kapag may sinabi siya, iisipin ni Okarun na weirdo siya, kaya nahihirapan siya na maglakas ng loob, at sagot ni Okarun na gets na niya. Sinabi niya na mula sa puntong yun, malaya nilang tanungin ang isa't isa ng kahit na ano, dahil marami din siyang gustong itanong sa class rep, at pumayag naman ito. Damako naman tayo sa isang police box, at sinasabi ng isang pulis na nakolekta na ang bagay na hinahanap ng kausap niya. Sina Okarun pala yun, at hindi siya makapaniwala na nakolekta na ang golden ball. Tinanong ng class rep kung sino kumolekta nun, pero sagot ng pulis na hindi niya pwedeng sabihin yun dahil pribadong impormasyon yun. Dagdag pa niya na wag nang isipin ng dalawa na nakawin yun mula sa kumolekta nun. Umalis na sila, at nagtataka si Okarun kung sino naman ang kumolekta nun. Ika naman ng class rep na kakaiba daw yun, kasi para kumolekta ng lost property, kailangan na magpakita ng patunay para makuha ang bagay na yun. Sumang-ayon si Okarun. Ika niya na magtatanong pa nga daw ng detalyadong tanong, at para sa ordinaryong tao, mukhang normal na golden ball lang yun. Kahit siya nga mismo ay hindi alam kung paano patunayan na sa kanya yun, kaya nasabi niya na posible na nasa police box pa rin yun, at walang kumolekta nun. Napag-usapan nila ang police officer, at tinanong ng class rep kung kainahinala yun, at kung tingin ni Okarun na posible na nagsisinungaling yun. Sinabi naman ni Okarun na baka nandun pa nga ang golden ball, kaya kailangan nila yun i-check para sigurado, kaya tinanong ng class rep kung paano daw. Sinagot ni Okarun na tatanungin niya daw si Momo, dahil nakakakita ito ng mga oras.
Tapos, biglang may nangyari sa oras na yun, nag-umulat sa dalawa, at makikita ang malaking nilalang na nasa likod ng class rep, habang natutambay ito. Sinabi ni Okarun na yun pala ang bagay na pinag-uusapan ng class rep, kaya ginamit niya ang powers niya para pumasok ng telephone lines, at atakihin ang nilalang na yun, pero sa gulat niya, hindi tumatalab ang atake niya rito. Sa sumunod na eksena, may nagtatanong kay Momo kung bakit ito pissed off, at sagot ni Momo na hindi, habang siya ay kumakain. Ang nagtatanong ay ang lola niya, at tinanong nito si Vamola kung may nangyari ba kay Momo sa school. Sagot ni Vamola na meron daw silang Japanese nung araw na yun, kaya yun ang naisip ni Seiko na rason. Inaalam naman ni Turbo Granny kung ano pa ba ang inaalala ng isang dun son of a beach, at sagot ni Momo na bakit nagsasalita ang idiot, na si Turbo Granny. Tinanong ni Turbo Granny kung anong meron sa vocab ni Momo, kasi ang hina daw nun, kaya nagalit si Momo na sinabihan si Turbo Granny na manahimik, at hinamon nito lumaban. Dahil dun, sinabihan siya ng lola niya na tumigil na, at maligo para makatulog na, habang tuloy naman sa pang-aasar si Turbo Granny. Galit na galit si Momo, habang tuwang-tuwa si Turbo Granny sa ginawa niya. Tinawag ni Vamola si Turbo Granny, at ikanya na umupo daw ito dahil oras ng hapunan daw, habang tinawag na Granny ni Seiko si Turbo Granny, at sinabihan ito na mag-sorry. Nagalit si Turbo Granny sa pagtawag ng Granny sa kanya ni Seiko, at ikanya na bakit Granny, matanda din daw si Seiko. Ipinakita na padabog na sinara ni Momo ang pinto ng kwarto niya, at hinamon naman ni Seiko si Turbo Granny, pero pinakalma ni Vamola ang dalawang lola. Tumalon si Momo papunta sa kama niya, at naisip niya si Okarun. Pinagsisipa niya ang paa niya, at ikanya na ayaw niya daw kay Okarun, dahil naisip niya na tinatanong siya nito kung bakit niya masasabi ang ganoong bagay. Gumawa siya ng pantasya na sinusuyo siya ni Okarun, habang nagtatampo siya, at hinawakan ni Okarun ang kamay niya, at akmang sasabihin ang, I love you, pero bigla siyang tinawag ng lola niya. Sinabihan niya si Seiko na manahimik, at tinawag niya itong third, pero ika ng lola niya na nandun daw si Okarun. Napatayo si Momo, at inayos niya ang sarili niya bago bumaba. Sinabi niya na sa lahat pa daw ng mga bagay, magpapakita out of the blue si Okarun, at sinalubong naman siya ni Turbo Granny, na paasar siyang tinanong kung okay na ba ang pakiramdam niya, kaya sinabihan niya itong manahimik. Tinanong ni Momo si Okarun kung anong meron, at buhat ni Okarun ang class rep, habang sinasabi na may masamang nangyari dito, kaya nagulat si Momo. Nagising ang class rep sa bahay ni Momo, habang kumakain si Okarun, at tinanong siya ni Turbo Granny kung anong tinitignan niya. Hindi makapaniwala ang class rep na nagsasalita si Turbo Granny, at sinabihan siya ni Momo na get over it, at ika ni Seiko na hindi pa niya nakikita dati ang class rep, pero kumain na daw ito. Tinakat naman ni Turbo Granny ang class rep, at ikanya na kinakausap niya ito, at tinanong kung gusto ba nito mapatay. Tinanong ng class rep kung paano normal sa kanila na nagsasalitang pusa, at muling sinabi ni Turbo Granny na papatayin niya ang class rep. Ika naman ni Momo na wag nang asarin ni Turbo Granny ang class rep, at inisip naman ng class rep na si Turbo Granny ay isang handsome disguise ng vampira, kaya nakakapagsalita ito. Ikanya na titignan daw siya nito ng may lustful eyes, at i-dirty talk siya, na mas agresibo kay Okarun, pero sinabihan siya ni Turbo Granny na tumigil, at huwag siyang tignan ng ganon, dahil kapag ganon ang tingin ng class rep sa kanya, papatayin niya ito. Tapos, bumalik sa realidad ang class rep, at tinanong siya ni Turbo Granny kung sino ang tinatawag nitong vampire, dahil hindi daw siya ganoon. Inisip ng class rep na nababasa ni Turbo Granny ang isip niya, kaya vampira daw talaga ito, pero ika ni Turbo Granny na sinasabi niya yun out loud. Tinawag na baliw ni Momo ang class rep, habang sinasabihan nito ni Turbo Granny na tumingin sa kanya, at natatakot itong sumagot ng yes sir. Sa sumunod na eksena, may sinabi tungkol sa embossment si Seiko, at tinanong ni Momo kung ano yun, kaya pinaliwanag ni Seiko na yokai yun, na ang tawag ay old man crying nung dating panahon. Spiritu daw yun ng batang namatay sa infancy, at umaakyat sila sa likod ng mga tao bilang paraan ng paghanap ng pag-ibig. Kapag minahal ang espiritong yun, habang buhay na silang makakapag-rest in peace, pero kapag inilayo ang espiritong yun, magpapatuloy ang lodang nun hanggang sa makrush nito ang taong minumulto nito.
Dahil nabanggit ni Seiko ang tungkol sa sanggol, tinanong ni Momo kung meron bang sekretong love child ang class rep, pero sagot ng class rep na wala daw, at hindi pa nga siya nakikipaghawakan sa isang lalaki. Sinabi naman ni Seiko na meron siguro nangyari, kaya pinagkwento niya ang class rep tungkol sa kabataan nito, dahil kapag hindi niya alang ang origins ng yokai, hindi niya malalaman kung paano paalisin yon. Malungkot na sinabi ng class rep na nawalan daw siya ng kaibigan, at kasalanan niya yon. Tapos, dinala tayo sa nakaraan, at may pumupuri sa taong nagngangalang Soaki dahil sa galing nitong kumanta. Malalaman natin na si Soaki ay ang class rep, at sinasabi ng isang kaklase niya na pwede siya maging pro, habang nire-request naman ng iba na kantahin ni Soaki ang Bonbonzaka 46. Ika ng isang babae na gusto niya maging idol, at niyaya niya si Soaki na maging idol kasama niya. Ang specialty niya daw ang pagsasayaw, at pag sinama ang pagkanta ni Soaki, pwede daw sila maging awesome. Tapos, pumunta sila sa ibang lugar, at tinuruan ng babae si Soaki na sumayaw, habang kumanta naman si Soaki. Sa sumunod na eksena, naglalakad na pauwi ang dalawa, at ika ng isa sa kanila na nabalitaan niya daw na paparating na ang Junior Idol auditions, at kapag napili sila, pwede sila mapanood sa TV. Sinabi din ng babaeng may bowtie na mag-audition daw sila, at tinanong niya si Soaki, na tinatawag ding Rin-chan o Rin. Pumayag si Rin sa alok ng kaibigan niya, at sa sumunod na eksena, nagluto na siya ng pagkain, na hinain niya sa matandang babae. Tapos, naghugas din siya ng mga pinggan, naglaba, at gumawa ng math homework niya. Pagkatapos nun, umuwi ang isang babae, na pinasalamatan si Rin sa pagiging magaling na tulong. Malalaman natin na manugang ang babaeng yun ng matandang babae, na tinanong kung nakauwi na si Tadamichi, at sagot ng manugang na hindi na daw babalik si Tadamichi. Ipinakita na patay na pala si Tadamichi, at sinabi ng magulang sa matanda, na bigyan lang siya nito ng 1 minuto, at papaliguan niya ito. Ang manugang pala ay ang nanay ni Rin, at may gustong sabihin si Rin sa nanay niya tungkol sa susunod na linggo, pero ika nito na may trabaho daw siya sa susunod na linggo, kaya pinakiusapan niya si Rin na alagaan ang lola niya, at ang tinutukoy pala ni Rin ay ang idol audition nila ng kaibigan niya. Sinabi ng nanay ni Rin na napakaswerte niya kay Rin dahil lifesaver ito, at hindi siya makakapagtrabaho kapag wala ito, dahil sino daw magluluto. Tapos, nagpasalamat siya kay Rin habang niyayakap ito, at ika ni Rin na sure daw. Sa sumunod na eksena, nag-ensayo si Rin kasama ang hair bow tie girl at ang ibang mga kaklase niya. May nagsabi na cool ang ginagawa nila, at tignan naman daw nila kung kaya nilang kumanta habang sumasayaw. Dagdag pa ng nagsasalita na ngayong nandun na si Rin, siguradong papasa sila ng audition. Malalaman natin na ang pangalang ng hair bow tie girl ay Mai, at ini-encourage niya si Rin, pero sinabi ni Rin sa kanya na hindi ito makakapunta sa audition, kaya gulat na gulat ang mga kasama. Ika ni Mai na wag daw mag-alala si Rin kung paano pumunta doon, dahil ihahatid sila ng nanay niya, at sasanduan nila si Rin ng alas 8 ng umaga, pero sinabi ni Rin na hindi daw yun ang dahilan. Pinaliwanag ni Rin na kailangan niya gumawa ng gawaing bahay, at hindi siya makakatakas mula roon. Sinabi ng isang babae na pwede naman daw yun gawin ng nanay ni Rin, pero ika ni Rin na nagtratrabaho daw yun, at ika ng isa na Sunday naman daw, habang tinanong ng isa kung paano naman ang tatay ni Rin. Sinabi nila na nagsisinungaling lang si Rin, at tamad daw ang nanay nito. Pinakita naman sa atin na nakatulog sa mesa ang nanay ni Rin, at may ginagawa ito sa mga resibo habang sinusulat ang mga gastos nila. Tinanong naman ni Rin ang mga kasama niya kung anong point ng pagiging idol, at kung ganun ba kaganda ang ginagawa nila. Hindi sila makapaniwala sa sinabi ni Rin, at mukhang nawasak ang puso ni Mai, habang lungkot naman si Rin. Nagalit ang mga babaeng kasama ni Rin, at ika ng isa na mali daw si Rin sa pag-back out sa huling minuto, na sinang-ayunan ng isa, na sinabi na sama-sama lang si Rin kay Mai para gamitin ang popularidad nito. Tinanong din nila si Rin kung hindi ba nito Jane Austen na maging idol kasama si Mai. Tinalikuran nila si Rin, at tinawag itong traidor. Dagdag pa nila na sayang daw sa oras, at sana hindi na sila nakipagkaibigan sa isang tao tulad ni Rin. Sa sumunod na eksena, humingi ng tubig ang lola ni Rin sa kanya, at hinanap nito si Tadamichi, pero ika ni Rin na hindi pa daw ito nakakauwi. Kumuha na ng tubig si Rin para sa lola niya, at nagpasalamat ito.
Nag-sorry din ang lola ni Rin dahil gusto siguro ni Rin na makipaglaro sa mga kaibigan niya. Pero ika ni Rin na wag na yun alalahanin ng lola niya, dahil wala naman siyang kaibigan. Dagdag niya pa na mahilig naman siyang manatili sa bahay, at magbasa ng libro. Lumipas ang oras, at napagdesisyon na ni Rin na sumayaw sa harap ng salamin niya, habang ini-imagine na nagpe-perform siya kasama si Mai, at naiiyak siya habang ginagawa yun. Habang sumasayaw si Rin, biglang tumunog ang telepono, at naiiyak pa rin siya nung pinuntahan niya ito. Sinagot ni Rin ang tumatawag, at nalaman niya na yon ay ang nanay ni Mai. Sinabi nito na nasa audition venue daw sila, pero sobrang kabado daw si Mai na hindi siya makagalaw. Sinusubukan ng mga kaibigan ni Mai na i-encourage ito, at sinasabihan nila niya si Mai na magiging okay lang ang lahat, pero di ito yung epekto. Dagdag pa ng nanay ni Mai na hindi daw yun kaya ni Mai kapag wala si Rin. Sinabi niya na pwede niyang tawagan ang nanay ni Rin, at hiniling niya si Rin na gawin ang audition kasama si Mai. Sa oras na yun, naalala ni Rin ang pagyakap at pagpasalamat ng nanay niya sa kanya, at sasabihin na niya sana sa nanay ni Mai na hindi siya pwede umalis, pero biglang may nagsabi na umalis na siya. Nilinggan niya ang nagsabi nun, at nalaman niya na ang lola niya yun, na sinabi na matanda na siya. Kaya na daw niyang manatili sa bahay ng mag-isa, at kailangan daw mabuhay si Rin na walang pinagsisisihan sa buhay. Bumalik na sa kasalukuyang panahon si Rin, at ikanya na sinabi niya daw sa nanay ni Mai na pupunta siya ng audition, kaya pumunta ang nanay ni Mai sa bahay niya para sunduin siya. Pero sa daan niya papunta dun, nagkaroon ng aksidente na winasak ang kotse na sinasakyan ng nanay ni Rin, at kasama din si Rin sa loob. Dagdag pa niya na kung hindi niya daw sinabi na pupunta siya, edi buhay pa sana si Mai. Ika naman ni Seiko mukhang naging ambassador si Mai, at hula niya na binuhay ng family jewel ang supernatural sensitivity ni Rin, kaya naramdaman niya ang presensya ni Mai. Sinabi din niya na huwag magpabeya si Rin, dahil ang mga memorya ng mga ambassador nung buhay pa sila ay unti-unting naglalaho, hanggang sa ang natitira na lang ay ang hatred na pumipigil sa kanila na harapin ang regrets nila. Ang fixation nila ay nagiging resentment, at nagiging nilalang sila na pumapatay sa hosts nila, kaya mukhang takot na takot si Rin. Dagdag pa niya na kapag hinayaan lang ni Rin si Mai, mapapatay siya nito. Ika rin niya mas delikado ang isang ambassador kesa sa iniisip nila, pero sinabi ni Momo na kanina pa niya pinapanood ang aura ni Rin, at wala naman siyang nakikitang bagay na mukhang evil spirit. Sinabi naman ni Seiko na duwag ang ambassador, kaya forte nito ang pagtatago, at kailangan nila gumawa ng bagay para mapalabas yun. Dagdag pa niya na ang regret na hinahawakan ni Mai ay ang tungkol sa audition, kaya sa ngayon, kailangan nila yun ma-dispel sa audition venue. Pagkatapos nun, pumunta sila ng eskwelahan, kaya tinanong ni Momo kung bakit sila nandun. Sagot ni Seiko na madami daw spirito sa eskwelahan na yun, at tinanong niya sila kung nabalitaan ba nila ang tungkol sa 7 Mysteries. Ika niya na ang ambassador ay spirito ng isang bata, at mas mabilis na mapalabas yun sa lugar na madaming spirito. Tinanong naman ni Momo kung nasaan si Vamola, at sinabi ni Seiko na feeble child si Vamola kaya naiwan yun sa bahay kasama si Turbo Granny. Ipinakita sa atin na natutulog si Vamola katabi ni Turbo Granny, at ika ni Momo na mali ang lola niya dahil super tough daw si Vamola. Sa sumunod na eksena, makikita na gulat sina Momo, dahil nakita nila na ang Hayashi Band na sinabi na gawin na daw nila yun. Hindi talaga makapaniwala ang tatlo na nandun ang banda, at tinanong ni Momo kung bakit sila nandun. Ika naman ni Seiko na mabuti na nandun na sila, kaya magsimula na sila, at muling nagulat ang tatlo. Ang nakita nila ay isang napakalaking parade float, na tinutulak ng mga lalaki, at sinabi nila kay Seiko na dumating na sila. Sinabihan sila ni Seiko na itabi yun sa gilid, at tinanong ni Momo kung bakit yun nandun, at sagot ng lola niya na yun daw ang paraan nila para makapunta sa audition venue, at hindi naman makapaniwala si Rin at Oka ron. Sinabi ni Momo na kaya magmanipula ng gravity ng ambassador, at nagdadraw ito ng evil spirit sa sarili nito, na lumalaki, at kinakrush ang taong minumulto nito dahil sa bigat. Dagdag pa niya na sa oras na iwanan ng ambassador si Rin dahil sa Hayashi performance, lahat ng mga spirito ay madidraw dito, at aatake sila. Ipinakita sa atin ang mapa ng plano nila, at pinaliwanag ni Seiko na patuloy nilang iiwasan ang mga spirito.
Habang ginagawa nila yun, dadaan sila sa lugar ng aksidente ni Mai bilang attempt na mapaalala rito ang mga panahon na buhay pa ito, tas tatakbo sila papunta sa audition site. Sumakay na silang lahat sa float parade, pero hindi pinasakay ni Seiko si Okarun, dahil nasa float pooling duty daw siya, at tinanong naman ni Okarun kung mag-isa lang siya. Sagot ng isang tagahila ng float sa kanya na wag daw siyang maging katawa-tawa, dahil hindi naman niya yun kaya mag-isa. Tinanong ng vocalist ng Hayashi Band kung ready na ba sila, at nagpatugtog na ang buong grupo. Sa oras na yun, mukhang biglang nahirapan si Rin kaya tinanong siya ni Momo kung okay lang siya. Tapos, biglang nagulat si Momo, at ikanya na nandun na ang ambusman, na nakasakay sa likod. Tapos, nakarinig sila ng rumbles, at merong sumisigaw ng give back. Sinabi naman ni Seiko na nandun na daw sila, kaya umandar na, at ika ni Okarun na wait lang daw, kasi tinatanggal niya pa ang sapatos niya. Hinayla na ng mga lalaki ang parade float, at makikita natin na nag-transform na ang eskwelahan sa isang malaking nilalang, na sinubukang hulihin ang parade float, habang nasa gilid si Okarun na nagtatanggal pa rin ng mga sapatos niya. Nagpanik si Momo sa nakita niya, at sinabi niya na mapipisa daw sila, pero ipinakita na hindi nagtagumpay ang eskwelahang naging nilalang dahil nagkaroon ng force field ang float parade. Napabilib si Momo dun, at pinaliwanag ni Seiko na gumagawa ng barrier ang performance ng Hayashi Band, kaya hindi na nila kailangang alalahanin ang malaking nilalang na yun. Sinabi ni Momo na badass yun, at ika ng lola niya na ang problema nila ay ang mga maliliit na nilalang, at hindi yun na-gets ni Momo. Malalaman natin na ang tinutukoy ni Seiko ay mga Kinjiro Ninomiya statues, na bumubuhat sa eskwelahan. Bukod doon, nakita din sila ni Momo at Rin sa loob ng mga silid ng eskwelahan. Tapos binato sila ng troso ng isang Ninomiya, kaya sinabihan ni Seiko si Momo na dumpensa. Gayunpaman, hindi nagtagumpay si Momo dahil may sumabog sa tabi ng parade float, kaya napasigaw ang mga nasa loob, at ika ni Seiko na bilisan nila. Sa sumunod na eksena, nagsilabasa na ang mga Ninomiya, na hinahabol ang float, at meron din silang mga sarili nilang sasakyan. Makikita din na tuloy ang pagpapatugtog ng Hayashi Band para sa force field nila, at gamit ni Seiko ang baseball bat niya para i-deflect ang mga troso, habang ginagamit ni Momo ang powers niya para depensahan ang mga pagsabog, at nasa harap ng float si Okarun na naghihila gamit ang Turbo Granny powers. Tumalon na din ang mga Ninomiya papunta sa float, at sumabog ang isa dahil sa isang bagay na tila tubigan, habang malapit na ang isa. Gayunpaman, pinatalbog ito ni Seiko, na hinampas ang Ninomiya gamit ang bat niya. Sinabihan niya si Momo na protektahan ang banda, dahil kapag naatake sila, mawawala ang barrier nila. Sagot ni Momo na hindi naman na gumagana ang barrier, at tignan lang daw ni Seiko ang mga Ninomiya. Sinabi naman ni Seiko na uneven ang mesh ng barrier nila, kaya nakakalusot ang mga maliliit na bagay. Tapos, may isang pagsabog na umalag sa parade float, kaya nahulog si Rin, pero nasalo siya ni Momo, na sinabihan siya na kumapit ng maigi, at sinigaw ni Rin na hindi na niya yun kaya. Tinanong naman ni Seiko kung kamusta na ang mga gulong, at sagot ni Momo na okay naman sila dahil binabantayan niya ang mga ito. Dagdag pa niya na kung saan-saan na naman lumalabas ang mga Ninomiya, at hindi nila kayang ma-hold off ang mga yun, kaya hiniling niya ang lola niya na patayin ang malaking nilalang. Ika ni Seiko na hindi yun ang objective nila, dahil kailangan nilang siguraduhin na tuluyang nang makakapag-rest in peace ang ambusman, at kailangan nila yun gawin ng may pagmamahal. May isa na namang pagsabog na naganap na nagpatalsik sa lupa, at mukhang tatama ang isang malaking bato sa vocalist ng Hayashi Band. Tumama nga ito sa vocalist, na ikinagulat ng buong banda at ni Seiko, kaya nabitawan nito ang mikropono, na tumama sa ulo ni Rin. Sinabihan ni Seiko ang banda na ipatuloy ang pagtugtog, at tinanong ni Momo kung anong nangyari, kaya sinabi ni Seiko na nataman daw ang vocalist. Ayon sa guitarist, out cold daw ang vocalist, kaya tinanong ni Momo kay Seiko kung anong gagawin nila sa barrier. Inutusan ni Seiko si Rin na kunin ang mikropono, at ginamit niya ang power of Nessie para ibato si Rin paakyat sa performance area ng banda, at tinanong ni Momo kung anong ginagawa ng lola niya. Tila nagpanik si Rin dahil sa taas ng lugar kung nasaan siya, at sinabi ni Seiko na ibaba daw nila ang vocalist sa mas ligtas na lugar. Tapos, sinabihan niya si Rin na kumanta, at mukhang gulat na gulat ito.
Ika naman ni Rin na hindi niya kaya yon, habang binababa ng maglola ang vocalist, at sinabi ni Seiko na si Rin lang may kaya nun kaya kumanta na siya. Ayon kay Ray, hindi daw niya kayang kumanta mula nung nangyari ang aksidente ni Mai, at mukhang nasuka siya matapos sabihin yun. Sinabi naman ni Okarun na biglang bumigat ang float simula nung nawala ang pagkanta ng vocalist, kaya bumabagal daw siya. Sumabog na naman ang isang parte ng float, at nagulat si Seiko dahil kumalas ang isang gulong, pero buti na lang at nahuli ito ni Momo. Ginamit niya ang powers niya para hawakan ang parehas na gulong, kaya pinuri siya ni Okarun, at makikita natin na unti-unting nababawasan ang mga lalaking tumutulak sa float. Sinabi naman ng iba na hindi na nila kayang magpatuloy, kaya si Okarun na daw ang bahala, at napasabi naman ito ng bomber. Tuluyan ang bumitaw ang mga tagatulak ng float, at hiniling ng isa na makipag-date si Seiko sa kanya, na sinundan ng ngito ng kasama niya. Tapos, makikita nating sumigaw ng "Oh no" si Momo, dahil nahuli na sila ng eskwelahang nilalang. Ikinagulat din ni Seiko at Okarun ang nangyari, at ipinakita na dumami ang nagsilabasang mga Ninomiya, habang ginagamit ni Momo ang powers niya para itulak palayo ang kamay ng higanteng nilalang. Sinabihan siya ng lola niya na ipagpatuloy ang ginagawa niya para hindi sila madurog, kaya mas dinagdagan niya ang effort niya sa pagtulak sa mga kamay ng higanti. Ika naman ni Seiko kay Okarun na wag nito hayaang makalapit ang mga Ninomiya, kaya sinugod ni Okarun ang mga yun para hindi palapitin. Inutusan din ni Seiko si Rin na kumanta, dahil hindi lang sino-sino ang kayang kumanta sa Hayashi Band, pero mukhang nahihirapan si Rin. Tila muling nasuka siya, at ika niya na hindi niya kaya kahit na gusto niya, pero sa bawat oras na sinusubukan niya yon, naiisip niya na tinatawag siyang traidor ng multo ni Mai. Sinigaw niya na hindi siya traidor, pero ika ni Mai na laging tinatanong ni Rin kung anong bang maganda sa pagiging idols, na pinagtatawanan ang mga pangarap niya. Sagot na hindi yun ang rason, at nasabi niya daw yun dahil ininsulto nila ang nanay niya, pero ika ni Mai natakot lang daw si Rin na ma-left out ng mga kaibigan niya, kaya naging people pleaser siya. At sagot ni Rin na hindi siya ganon. Sinabi ni Rin na ginusto niyang pumunta sa audition, pero importante din ang pamilya niya, at wala siyang magagawa. Tinanong niya si Mai kung ano ba dapat ginawa niya, at bumalik sa realidad si Rin, kung saan umiiyak siya dahil sa nangyayari, at may nagsasabi sa kanya na tama ang ginagawa niya. Si Seiko yun, at ika niya na hayaan lang daw ni Rin na lumabas ang mga emosyong yun, at gawin niyang kanta yun para labanan ang mga Ninomiya. Hayaan daw ni Rin na marinig ng lahat ang mga feelings na napupuno kay Rin. Dagdag pa ni Seiko na binigay ni Rin ang lahat ng effort na yun para sa pamilya at mga kaibigan niya, at hindi siya nagreklamo ni isang beses. Alam niyang nagtiyaga si Rin pero siya lang ang nag-suffer, at hindi tama yun. Sinabihan niya si Rin na ikanta ang mga nararamdaman nito sa isang kanta, at ika naman ni Momo na gumawa daw ng paraan ang lola niya dahil sagad na siya, at madudurog na sila. Sa oras na yun, biglang bumalik ang barrier nila, na nagpatalsik sa mga Ninomiya, at naglagay ng cracks sa mga daliri ng higanteng nilalang. Ikinagulat ito ng Hayashi Band, at pati na sina Seiko, Okarun, at Momo. Malalaman natin na muling naisip ni Rin ang nanay niya habang pinupulot ang mikropono, at naisip din niya ang pangarap niyang kumanta. Ikinanta na ni Rin ang mga emosyon niya, habang siya ay naiiyak. Nahuhulog na sila dahil binitawan na sila ng higanteng nilalang, kaya sinabihan ni Seiko si Momo na kailangan nila ng cushion. Maayos silang nakapagland, at ipinagmayabang yun ni Seiko kay Okarun, na pinuri siya sa ginawa niya. Dagdag pa ni Momo na kaya talagang mag-wail ng class rep, at awesome yun, habang ika naman ni Okarun na totally rockin' yun. Tuloy ang pagkanta ni Rin, at mukhang may mga particles na lumalabas mula sa kanya. Nag-sorry din siya kay Mai, at sinabi niya na alam niyang nire-resent siya ni Mai, kaya tinanong niya ito kung hindi ba nito gustong marinig ang kanta niya. Dagdag pa niya na seryoso siya, at ginusto niyang maging idol kasama si Mai, kaya hindi siya nagsisinungaling sa mga feelings niya. Tapos, ipinakita na lumabas ang ambusman sa likod ni Rin, habang siya ay kumakanta. Tinawag ni Rin si Mai, pero bigla siyang napadapa dahil sa bigat ng ambusman kaya tumigil siya sa pagkanta. Nag-alala si Momo para sa kanya, kaya tinanong nito kung bakit siya tumigil sa pagkanta. Nakita ni Momo ang ambusman, kaya mas nag-alala siya, at ika niya na mas lumalaki ito. Ika naman ni Momo na hinahabol pa rin sila ng higanteng nilalang,
kaya tumayo na daw si Rin, pero sagot ni Rin na hindi niya kaya dahil dinidiin ni Mai ang likod at boses niya. Sinabi ni Rin kay Mai na kung may gusto itong sabihin sa kanya, sabihin na yon ni Mai. Alam daw niyang may sama ng loob si Mai sa kanya, at hiniling niyang makinig ito sa kanya. Ika niya na meron din siyang gusto sabihin kay Mai, at doblehin niya ang sasabihin niya rito. Bigla naman sumigaw si Seiko na malapit na sila sa lugar ng aksidente, kaya na nagulantang si Rin, at ika ni Seiko na kapag nakarating na sila dun, dapat mabuhay na muli ang memorya ng Ombudsman bago ito maging evil spirit. Kailangan lang nila mag-hold out hanggang sa makarating sila dun, pero nangatwiran si Momo na hindi daw nila kaya yun dahil ang dami ng mga ninomiya. Tapos, tumalon pa ang isang ninomiya papunta float nila at akmang susunod ang kasama nito, kaya nagpanik si Momo, pero buti na lang dumating si Okarun na tinadyakan ang ninomiya. Pinuri siya ni Momo, na tinanong kung ano ang humila sa float, at sagot ni Okarun na kagagawan yun ng law of inertia. Sinabi naman ang bossman na papatayin niya si Rin, pero may sumalungat rito na nagsabi na wait lang, kaya nagulat si Rin. Ika nito na sasama daw siya, at malalaman natin na boses yun ni Mai, na pinagbawalan ng nanay niya na sumama. Dagdag pa nito na maghintay na lang daw si Mai dun kasama ang mga kaibigan niya, at siya na lang ang susando kay Rin. Sinabi din ng nanay ni Mai na kapag tinawag ang pangalan ni Mai, mauna na ito nang wala siya. Magiging okay lang siya, at huwag siyang mawawalan ng confidence. Gayunpaman, hindi pumayag si Mai, at nagpumilit siyang sumama. Kailangan niya daw mag-sorry kay Rin, dahil madami siyang sinabing masasamang bagay dito. Sa daan para sunduin si Rin, sinabi ni Mai na hindi niya maintindihan kung gaano kahirap ang pinagdaanan ni Rin, at hindi niya ito makakampihan sa lagay ng mga bagay, kaya tinanong niya kung paano niya ito magiging kaibigan. Nag-transform ang Ombudsman sa isang babae, at yun ay ang matandang bersyon ni Mai, na umiiyak din tulad ni Rin dahil sa mga emosyon na nararamdaman nila. Sinabi ng isa sa kanila na naaalala na nito kung anong gusto niyang sabihin sa isa, at nag-sorry siya habang nagyayakapan silang dalawa. Malalaman natin na si Mai ang nagsasalita, at tinanong niya si Rin kung pwede ba sila maging magkaibigan. Nabubulol naman na sumagot si Rin na syempre pwede daw, at parehas silang natawa at nagpunas ng luha nila. Habang nangyayari yun dumarami na ang mga ninomiya na tumatalon papunta sa float, at ginigit-git na din sila ng mga sasakyan ng mga ninomiya, habang hinihila pa rin ni Okarun ang float. Sinabi ni Seiko na nasa Syra na ang float kaya dal-iyan na ni Rin sa pagkanta. Sa ganoong lagay, hindi daw sila aabot sa audition venue. Tinanong naman ni Rin kung may magagawa ba daw si Mai tungkol sa malaking nilalang, dahil nadradraw sila sa kanya, pero sagot ni Mai na wala daw siyang magagawa dun, kaya nagulat si Rin. Gayunpaman, sinabi ni Mai na magiging okay lang daw, dahil meron naman sila ng kanta ni Rin, at niyaya niya si Rin na kantahin yun ng magkasama. Ngumiti si Rin, at ika niya na gawin daw nila yun, at parehas na silang humawak ng mikropono. Tapos, parehas na silang kumanta kaya napatalsik nila ang mga ninomiya, at tuluyan na nilang natalo ang higanteng nilalang. Tuwang-tuwa ang dalawa dahil natuloy na ang pinapangarap nilang performance simula nung bata pa lang sila. Sa sumunod na eksena, dumating na ang float sa audition center, at agad nasira ito. Mukhang guminhawa siyang pakiramdam si Momo, at ika niya na hindi nila kayang magtagal ng isa pang segundo sa laban na yon. Hinanap naman ni Rin kung nasaan si Mai, at tila nagulat siya, nung nakita niya ito, na pinapalibutan ng mga particles. Sinabi niya kay Mai na sobrang saya daw ng pagkanta at pagsayaw kasama siya, at hindi daw siya nagsisinungaling nung sinabi niyang gusto niyang maging idol kasama si Mai. Sinabi naman ni Mai na naiinggit siya kay Rin, at parehas sila bumalik sa pagiging bata. Ika ni Mai lagi daw mukhang kabado si Rin, pero kapag kumanta ito, sobrang dignified daw nito, na tila walang pagdududa, pero iba daw siya. Lagi siyang balisa sa pag-aalala na hindi siya magugustuhan ng mga tao. Dagdag pa niya na wala siyang confidence sa sarili niya, at ang pagiging idol ay isang bagay na nagpapasaya sa nanay niya. Sinusubukan niya lang na mag-live up sa expectations nito, kaya siya ang totoong traidor. Naalala ni Rin ang panahon na tinawag siyang traidor ni Mai, at sinabi niya na hindi ito traidor. Lagi daw mabait si Mai sa kanila, at bright and cheerful daw ito. Si Mai ay idol sa kanilang lahat, at tinitingala nila siya, pero hindi yon dahil sa pagiging sweet ni Mai.
Yun ay dahil desperadong inaabot ni Mai ang mga expectations, at binibigay niya ang lahat niya. Kaya mukha siyang cool, at yun daw ang rason. Habang sinasabi yun ni Rin, unti-unting naglalaho ang spiritu ni Mai, hanggang si Rin na lang ang natira. Tinabihan siya ni Seiko, na binigyan siya ng comfort habang umiiyak siya. Mula sa puntong yun, habang buhay na maaalala ni Rin si Mai sa isip niya.